get our driver's license and pay a fee, is that also vatable? When we pay terminal fee in the airport, is that also vatable? Why should we impose a tax on our people? We will put a tax on a tax. But never did we say that toll is vatable. Is vatable. Bad news yan kay Noy Noy. Kasi basta nagtaas ang presyo, ang tinatamaan po ay bulsa. Pag nabutas ang bulsa, busit ang tao, mabubwisit sila sa gobyernong ito na bagong-bago pa lang. So there will be outrage. What should constitute compensation? I don't get any compensation. Your allowances per diems? I don't remember getting any per diem, but I That's our money. That's our option. That's the stock option of SSS. Umupo ka lang sa Board of Trustees at Board Committee meetings, 14 mil na. May grocery incentive pa sila. May mid-year bonus, productivity bonus, anniversary bonus, year-end bonus, at financial assistance. May Christmas bonus na, may additional Christmas package pa. Aabot ang lahat ng 2.5 milyong piso kada taon sa bawat membro ng board. Sa dami ng alingas-ngas tungkol sa talamak na korupsyon sa gobyerno, lumang tugtugin na kung tutuusin ang istorya tungkol sa pang-aabuso sa kabanang bayan at iba pang mga hokus-pokus na mga opisyal ng nakaraang administrasyon. Lahat ng ito ay binigay nila sa kanilang mga sarili habang hindi pa nababayaran ang mga pensyon ng kanilang mga retired. Pero iba pa rin kapag nabubulatlat ang mga detalye, nakagugulantang. Ilang araw binabakbakan ng media ang mga nakalululang bonus sa GOCCs. Ibang klaseng paghuhuthot naman kasi ang nangyari. Maraming komentarista at kolumnista ang galit na galit sa pakikialam at pangaangkin ng political appointees ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pondong pinaaalagaan lang sa kanila ng SSS. Sa bakod ni Pinoy, isang panukala ang tila ikalulula ng mga bumabiyahe sa kalsada. Isang highway robbery ang tila naghihintay sa mga dumadaan sa SLEX. Matindi ang banat sa namamahala sa South Luzon Expressway kung saan higit 250% umano ang nakaambang dagdag sa toll fee. Wala raw konsultasyon na ginawa at pangit pa ang serbisyo. Imbis na ayusin ang gusot, sumakay pa raw ang Malacanang at inangkasan pa ng paniningil ng 12% na VAT. Mainit na mga paksa, kakabit ng ating bituka. Ngayong gabi, hihimayin ng Giorno ang tungkol sa natangay na pera sa SSS at ang nakaambang pagtataas ng bayad sa expressways at ang napipintong pagtataas ng toll fees. To me, the management of SLEX simply doesn't deserve the increase. The tollway is mismanaged. The employees are gruff, indifferent, and disdainful of motorists, its customers. They do not bother to smile nor greet you good morning, good afternoon, or good evening. They don't count your exact change. Kontra ang kolumnistang si Tony Lopez sa panukalang 277% increase ng toll fee sa South Luzon Expressway o SLEX. This is a public road. This is a public service. This has a vested interest for public good. So naturally, it should behave properly like a decent corporation. Hindi naman porke sabi mo, namuhunan ako dyan, kaya diba, bawiin ko na kaagad. Hindi po pwedeng ganun kasi tollways are highways. It's a basic service. It is an obligation of the government to the public, to the commuting public, to the Sa kanyang riding column public, sa Manila to the Times traffic na public. pinamagatang Salceda's War Against Excessive Toll Fees, 4 na dahilan ang binigay ni Lopez kung bakit dapat harangin ang plano sa SLEX. Number 1, walang hearing. Basta na lang ginawa ng hinalipak na Toll Regulatory Board, mag-increase. So, masama ang mood niya isang araw.
Bigyan ko nga ito na magandang toll increase, 277. Pangalawa, hindi pa tapos yung kalye. It is still under construction. Dahil hindi pa tapos, Hindi magulo, pa dapat. matraffic. Ha? And it looks like it is mismanaged. Pangatlo, napakalaki ng increase so that from 1 year alone, yung toll operator na Malaysian will make an additional 7 billion from the present revenue of 2 billion. Pang-apat, this is a monopoly. May bahay sa BF Homes Parañaque si Lopez. Linggo-linggo siya kung umuwi at madalas pumupunta sa Calamba. Ramdam at alam daw niya ang problema ng halos 200,000 na motorista na dumadaan sa SLEX araw-araw. Nakakita siya ng kakampi kay Albay Governor Joey Salceda na nagsampa ng kaso sa Korte Suprema para ipahinto ang pagtataas ng singil sa toll fee. Mukha pa lang niya, marami Galit nang si mabibenta Salceda na sa may napakalaking kanyang itataas ng toll fee dahil masasaktan ng mga biyaherong taga-Albay na nagdadala ng kanilang produkto sa Metro Manila. Sa reklamo ni Salceda, napulot ni Lopez ang mga datos na ginamit niya sa column. Dahil din sa reklamo ng governor, naglabas ng TRO ang korte sa issue ng toll fee. 0.78 centavos kada kilometro ang sinisingil sa SLEX sa kasalukuyan. Oras na ipatupad ang pagtataas ng toll fee, magiging 2.68 pesos per kilometer ang bayad. Ibig sabihin, ang dating 22 pesos per kilometer na toll fee mula Alabang hanggang Calamba ay magiging 76 pesos. Depende sa klase ng sasakyan. Mas malaki ang bayad ng truck kesa kotse. Nandito tayo ngayon sa Alabang Viaduct at dito nag-uumpisa ang SLEX. Magmula rito hanggang Barangay Turbina sa Calamba, yun yung dulo ng SLEX. From here hanggang dulo sa Turbina, 28 kilometers po. Sabi ni Lopez, pwede naman itaas ang toll fee sa SLEX. Pero sana raw ay makatao naman ang dagdag presyo. Yan tayo tinatawag na inflation rate. At saka rising cost of goods, rising cost of production, di ba? Pero bakit naman po ganon 277%? Ang inflation rate in the last 3 years averaging only 4%. 3 times 4, 12%. Bakit 277%? Baka daw yun Itong kasi, company nito, i-reflect nun kasi talaga ang tunay na puhunan na ibinuhos sa pagpapaayos at pagmimintina ng highway na yan. saan ka nakakita ng business na pwede mag-increase ng 277% in a single year? Saan ka nakakita ng business na pwede mag-increase ng 277% in a single year? Lalong pinanggigigilan ni Lopez ang plano ng BIR na patawan pa ng 12% VAT ang kasalukuyang toll. Sumakay naman yung gobyerno kasi siguro sabi nila para isang hirap na lang saka isang galitan. Sakay na tayo dito. Sinakyan nila 277%. Plus Dadagdagan VAT pa. niya ng 12%. Correct. Diba? Oo. 12% of So sa madaling sabi, 277. yung gobyerno ni Noynoy, tila... Sa madaling sabi, lumalabas ang gobyerno ni Nonoy ay gipit na gipit. Kumakapit sa patalim. Alam na nilang 277% excessive. Magdadagdag pa sila ng 12% of 277%. Sa 10% lang, di 27%. Plus 2%. Ilan yon? Di 1.4%. Almost 30% ang mahihila ng gobyerno out of the 277% increase. 30% on 9 billion, that's 3 billion. We will put a tax on a Pero tax. ayon sa Department of Budget and Management, 1.6 billion pesos lang taon-taon ang VAT na makukuha ng gobyerno sa toll kung maaprubahan ng korte. Naintindihan ni BIR Chief Kim Henares ang ipinagpuputok ng butsi ng kolumnista at marami pang motorista. Nobody wants to pay tax, even me who wants to pay tax naman. No? My salary gets deducted, right? But we need it. The country needs it. The people need it for services. No? Gusto natin magkaroon ng eskwelahan para sa mahihirap. Gusto natin iangat yung standard ng education natin. Gusto natin magkaroon ng healthcare, lalo na para sa mahirap. Saan ho natin kukunin yung pera niyan? Actually, this is part of collecting efficiently. Collecting what the law says we should be collecting. Ginagawa lang daw niya ang kanyang tungkulin, sabi ni Commissioner Henares.
2005 pa raw dapat pinatawan ng VAT ang mga tollway ayon sa batas. Naudlot lang daw ito nang pumutok ang Hello Garci. Ayaw na raw ng gobyernong lalong maghimutok pa ang tao sa panibagong issue sa toll. Well, there was one day that it was implemented, di ba? When you go, that July, when we were trying to implement, there was one day that the toll operator implement it, and in fact, their receipt was VAT registered. Up to now, it's VAT registered. So if there was never any intention to subject it to VAT, why are their receipt VAT registered? No? And yun nga, TRB was ordered not to implement it. This is a government that promised na paradise, almost paradise, di ba? Kung walang corrupt, walang mahirap. You know, corruption is not just stealing money. It is abuse of power, which is even more insidious and negative than stealing of money. Ang warning ni Lopez, magagalit ang mga tao dahil tataas ang presyo ng pamasahe, serbisyo at bilihin oras na tumaas ang toll fee at patungan pa ng VAT. Pero iba naman ang kwenta ng BIR chief. Gamit ang sample ng 113.5 toneladang truck na dumadaan sa North Expressway at nagbabayad ng 535 pesos na toll fee, ang lumabas na epekto ng VAT ay kalahating sentimo lang. Ito ang lumabas sa komputasyon ng ahensya sa paghahati-hati ng halaga bawat kilometro nito. That's how small it is. It should not have any impact on your cost of goods. That's only less than 1 centavo. It's half centavo. For buses of 50 passenger, that's even just 1 peso and 25 cents per passenger for 89 kilometers. So that's even less than 1 centavo per kilometer. So that's, for me, that's minimal. Ikaw pwede ka. Ilang dekada ng Giorno at editor ngayon ng isang business magazine, tinitiyak ni Lopez na hindi lang barya-barya ang magiging epekto ng pagtataas ng toll fee sa pang-araw-araw na buhay ng Pinoy. Tataas po ang presyo ng mga bilihin. Dahil mga produkto natin galing sa Southern Luzon, di ba? Ano yan? Bigas, isda, ibang seafood, vegetables, finished products, industrial goods, export goods. Kasi po ang tinatawag na Calabarzon, they account for 60% of the Philippine total exports. Ang laki po niyang epekto niyan. Ang problemang nakikita ni Lopez, walang alternatibo ang mga biyahero sa panukalang ito ng gobyerno. Gusto ko sana sabihin, ang pinaka-best alternative, go by air. If the other choice is Aguinaldo Highway, kaya lang tatamaan ka din ng tollway doon. The other alternative is go by water. Laguna, Dibay. Oh, go by water. Kasi yan ang ginagawa ng mga taga-Talim Island, mga taga-Cainta. They go by boat from the shoreline of Laguna going to Calamba by boat. Sa madaling sabi, wala kang alternatibo. Wala nga choice. Kaya nga monopoly ang tawag nila. Kung hindi pipiyok ang korte, wala raw kalaban-laban ang lahat sa issue ng SLEX at mababaliwala ang impormasyong inihahatid ng mga Giorno. A Senate hearing Tuesday revealed how political appointees have been helping themselves to our SSS money. Gotcha! Bagay na bagay ang titulo ng kolumnistang si Jarius Bondok ng The Philippine Star. Honoraria of the officers and members of Marso the pa lang, natumbok na niya ang expose ni Senador Franklin Drilon tungkol sa pagbubulsa ng mahigit 100 milyong pisong kinita ng 4 na political appointees ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa investment ng SSS sa Philex Mining Corporation. Philex is the hottest mining company in the Philippines. By virtue of the SSS investments in Philex, 1.5 billion for 4.5 billion pesos. That's our money invested in. Entitled ang SSS to 2 board seats. So naupo yung chairman tsaka president ng SSS. All directors, by virtue of the good profit of the company,
we're entitled to bonus. We receive bonuses. From SSS, Your Honor. Yeah, Mr. Chair. Nag-a-appoint ang Pangulo ng Bansa ng trustees sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng SSS. Bilang trustees, trabaho nila ang palaguin ang pera ng mga miyembro na nasa kanilang pangangalaga. Sa kaso ng SSS, ang pondo nito ay galing sa buwanang kontribusyon na kinakaltas sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Ang pera ng SSS ay naka-invest sa mga kumpanya tulad ng Philex, Union Bank at First Philippine To sit Holdings. in these juicy boards, is that a Bukod sa mga per diem at bonus na halos 100,000 kada buwan, inalok ng Philex ang Board of Directors ng shares of stock sa kumpanya sa mas murang halaga. Bumili naman ng shares ang SSS representatives sa Philex Board mula 2007 hanggang How 2009. did you participate in bringing up the profits of Philex? Gamit ang sarili nilang pera at ang kanilang posisyon, bumili sina Cora de la Paz, Sergio Ortiz Luis, Thelmo Cunanan at Romulo Neri ng Philex shares sa halagang 190. Naibenta nila ito ng 1950 kada share. Diretso sa bulsa nila de la Paz, Luis, Cunanan at Neri ang kinita sa bentahan ng shares. Sa tingin ni Bondok, ang kinita ng 4 na SSS trustees sa Philex ay dapat ibalik sa SSS. They should have turned around and told the SSS Investments Committee, hey, ino-offer sa akin itong stock option na ito by virtue of my sitting in the board in behalf of SSS. Much less than market rate ito. I think the SSS should buy it. I can use my name. I will buy exercise the stock options for SSS but turn over all the stocks to SSS. Ngayon, kung tumaas ngayon yun, tiba-tiba yung SSS. Malinaw na nilabag ng SSS trustees ang batas. May administrative order since 2001 si President Gloria Macapagal-Arroyo mismo. This is an administrative order to all her political appointees that they should not receive perks, per diems, allowances, more than double the monthly pay of a cabinet member. Kwento ni Jarius, sa isang blind item sa dyaryo, una niyang natunugan ang hindi magandang nangyayari sa SSS. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala sa ahensya tungkol sa pagbili at pagbenta ng Philex shares. Ang sagot sa akin, after a while, sabi, there is nothing on the record to show that that they turned it over. Pero there was something on record. There was yung Philex nag-declare sa stock exchange na nag-declare sila na ito nagbigay kami ng directors additional directors fees in the form of stock options. I-reconcile mo no? Yun ang basic na ginagawa ng isang siguro, no? They're supposed to guard our money there. They're supposed to sit in the board kung entitled sila sa board seats. But they're not supposed to pocket our money or the fruits of our investment. An increase for Region 6 budget. Sa pag-aaral ni Jarius, lumabas na noong panahon ni na Pangulong Cory Aquino at Fidel Ramos, sinusunod ng mga SSS board members ang utos na isoli ang kahit na anong sosobra sa 11,000 pesos na matatanggap ng trustees ng SSS sa iba't ibang kumpanya. Nagsimula raw magbago yan nung panahon, sabi ng mga tigaloob, nung panahon daw ni President Joseph Estrada na in-appoint niya si Carlos Jackie Arellano, noon daw hindi na nagte-turn over. After that, ang pumalit, panahon naman ni GMA, ang unang-unang presidente ng SSS na in-appoint dyan was Vitaliano Naniagas. Si Naniagas, tine-turn over niya rin. So bakit yung pumalit naman sa kanya? Hindi na. Pagkatapos niya, from then on, iba na mga pumalit, abay, wala nang turnover. Ibinubulsa na nila yung pera natin. Nahirapan daw si Jarius makakuha ng detalye tungkol sa SSS noong nakaraang administrasyon. Itinatago at ayaw raw magbigay ng SSS ng impormasyon kahit public record pa ang mga ito. Nang lumabas ang kanyang kolum sa kalagitnaan ng kasalukuyang investigasyon ng Senado tungkol sa mga GOCC, tinawagan daw siya ng isa sa mga taong nabanggit na trustee ng SSS. Galit na galit. Ang bungad sa akin alam mo,
hirap na hirap ang SSS kumolekta mula sa mga miyembro ng mga kontribusyon, buwanang kontribusyon. Tapos, maglalabas ka pa ng ganito, lalo mawawala ng gana mga miyembro ng mag-contribute. In other words, kasalanan ko pa. Medyo nagulat daw si Bondok sa mga sumunod pa niyang narinig. Sabi niya, tsaka ito sinasabi mo rito, sabi mo, we already received stupendous per diems and allowances per month from the Board of Trustees of SSS. Hindi pa kasama yung sa private companies. Paano magiging stupendous ang tinatanggap namin? Sabi ko, di ba 100,000 yan? Wala, halos 100,000, pero hindi 100,000 isang buwan. Sabi ko, stupendous na po para sa akin yun pero sa inyo siguro, hindi. Kasi galing ako sa private sector, sanayan kami sa malalaking kita Matagal nang nagsusulat ng kolom si Bondok tungkol sa mga naglalakihang bonus at allowances ng mga nalalagay sa GOCCs. Nagugulat at nagsasawa na siya sa nangyayari. Sabi ko, napapagod na rin ako ka-expose, di ba? Ibang parang mag-enjoy naman sana tayo ng... makapag-enjoy naman sana ang mga Pilipino ng gobyernong matino para, di ba, hindi na kailangan i-expose yung ganito. Where do the officers and members of the board derive the authority to receive such compensation? Paniwala ni Bondok, pwede namang naiwasan ang pagsasamantala ng SSS board members kung kumilos lang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May Presidential Anti-Graft Commission at auditors nga naman sa mga sangay ng gobyerno. Sinuspindi ni Pangulong Aquino hanggang sa pagtatapos ng taon ang pagbibigay ng sobra-sobrang allowance at incentives sa mga pinuno ng GOCC habang pinag-aaralan kung paano aayusin ang problema. Water amusement park called... Sang-ayon si Bondok sa ginawa ng Malacanang pero higit dito ang gusto niya makita. Kung seryoso ang justice system ng Pilipinas, maoobliga silang ibalik yan. Aagawin sa kanila yan. Yung kukumpiskahin. Di ba? Dahil mali ang pagbulsa nila nito. This is our money, our contributions kumbaga nasa piggy bank na natin. Kinupit pa ng mga tagabantay ng piggy bank natin Yun ang masakit dito. 5 billion. Hindi dapat nagbigay ng ganong karaming bonuses. Ugat daw ng kasamaan ang pera, pero kinakailangan ng sambayanan. At tulad ng halos lahat ng bagay, ang anumang sobra ay masama. Sa trabaho ng Giorno, ilang ulit ang mga kwentong tungkol sa pera. Pero pera pa rin ang nagpapaikot ng mundo, ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi maaaring basta isang tabi at balewalain.